At sabay-sabay po natin itong sambitin. Yan, ng ating pong mga bibig at the count of 3. 1, 2, 3. I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life. New doors of opportunity. New relationships and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail. Above, never beneath. I declare I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. Every bondage, every limitation is being broken off of me. I will rise higher, overcome every obstacle, and experience victory like never before. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen and amen. Hallelujah. At sa pag-upo niyo po, sabihin niyo sa katabi niyo, bagay sa iyo ang magtagumpay. Ang totoo niyan, lahat tayo ay mananagumpay na. Amen po ba? Amen po ba? Pwede bang dagdagan mo, sabihin mo sa katabi mo, tayo ay matagumpay na. Hallelujah. In behalf of our pastors, Bishop Anthony Montaño and Reverend Maricel Montaño, yeah, no, my name is Pastor Gideon and I'm very privileged today, this morning, to share the Word of God. Alam niyo po, ang atin po mga pastor, si Bishop and si Pastora Maricel, ngayon po, sila po ay nasa Thailand. Praise God. Pwede po ba natin bigyan ng malakas palakpak si Lord? Hallelujah! Alam nyo, nakakatuwa makita na ang ating mga pastor ay ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang lugar. No? Sila po ay umattend ng conference sa Thailand. And ako po, personally, I'm excited sa kanila pong pagbabalik. No? Na naniniwala ako, may fresh revelation, may word si Lord, na may direksyon ang Panginoon, anointing na dala-dala ang ating mga pastor sa pagbalik po nila dito. Amen po ba? Praise God. And ngayon, sa pagpapatuloy po natin, let's continue to prepare our hearts as we receive the Word of God this morning. Praise the Lord. Hindi ko po alam kung talaga bang ganito na ang panahon natin ngayon, talaga bang high-tech na tayo na ang lahat na ng notes nasa gadget kasi parang majority ng nasa harapan ko nakayuko, nakatingin sa cellphone. O baka nanonood sa live stream. Na? Huwag na nyo na pong pansinin yung live stream. Nandito na po tayo live, face to face. Amen po ba? Pastor, nagtitake down notes. Okay lang, notes. Pero wala pa naman akong natuturo. No? Tingin muna kayo dito. Praise God. Alam nyo po, ang team po ng ating anniversary is walk in the supernatural. Amen po ba? Walk in the supernatural. Ang ganda po ng share sa atin ni Bishop last Sunday. No, ang title ng message natin is Walk in Victory. Kaya tama talaga yung declaration natin that we are victorious in Jesus Christ. Amen? Tayo ay matagumpay na. Nung sinabi ni Jesus Christ sa cross that it is finished, it is a shout, a declaration of victory. Praise God. Hallelujah. Amen po ba? Praise the Lord. Siyempre, we will go through this journey of life, pero alam natin, tayo po ay matagumpay na. And alam niyo po, gusto ko pong susugan, gusto ko pong sundan, hindi lang itong shiner ni Bishop last Sunday, pero may binahagi po sa atin si Pastora Maricel that actually I've been praying for a couple of weeks now, na gusto ko pong ibahagi talaga. At last Sunday, si Pastora Maricel po, ang kanyang binahagi is supernatural provision. Sino dito naaalala niyo pa po yung ibinahagi ni Pastora, no? Supernatural provision. Because I believe as we walk in the supernatural, kasi pag sinabing supernatural, ang ibig sabihin niyan, not normal. Amen? Out of the scope of the natural. Kaya nga, supernatural. And if we are walking in the supernatural, as we walk intimate with God, tayo po, we will start to experience supernatural provision. Alam niyo, pinag-usapan po doon is in the book of Luke chapter 9.
And that story is the story of Jesus feeding the 5,000. Amen po ba? Sino dito you are familiar with that story? Pero ngayon pong umaga na to, gusto ko pong ibahagi muli ang istorya na to, but in a different perspective. Yung shinare po ni Pastora is in Luke chapter 9, pero gusto ko pong ibahagi is in the book of John. Na naniniwala ako may revelation ang Panginoon sa atin. And the title of our message this morning is Walk in Abundance. Pwede ba nating sabihin, abundance? Isa pa po, abundance. Ano ang ibig sabihin ng abundance? Ano? Alam niyo po, maraming mga synonyms ang abundance. Pero one of my favorites are, number one, pag sinabi nating abundance, ang ibig sabihin po neto is overflow. Pwede po ba nating sabihin, overflow? Isa pa po ulit, sabihin natin, overflow. Na ang ibig sabihin, more than enough. Sino dito ang nakakaranas ng more than enough? Amen po ba? Meron ako isang tao po, family friend, no? Sabi niya, kasi medyo siya po ay well-off sa buhay, no? And nagkaroon ng pagkakataon na yung kanyang negosyo ay nagkaroon ng difficulties, and dumating daw siya sa point ng buhay niya na grabe, no? Nagulat ako kasi sabi ko ano na kayang nararanasan kasi dumating daw yung pagkakataon na nag-grocery siya, na pag nag-grocery siya, tumitingin na siya sa price ng mga gino-grocery niya. Sabi ko, parang normal lang naman ata yun, no? Kasi pag ako nag-grocery at tinitignan ko, 'di ba? Bibili ka na for example ng manok, 'di ba? Titignan mo alin ba dito yung pinakamura. Ganun kasi pag ano, 'di ba? Pare-parehas na naman kasi yung manok. So ano ba dito yung magandang price? Siya daw, dumating na daw siya sa ganung pagkakataon ng buhay niya. Kasi daw dati pag nag-grocery siya, hindi niya tinitignan yung price. Yung ano ba pangangailangan ko? Tingin na kukuha ako dito, etong section na to, ganito kukuha ko. Pero dahil nagkaroon ng difficulty, napilitan na daw siya tumingin sa prices. Sino dito gusto niyo dumating kayo sa ganung pagkakataon, no? Yung pag nag-grocery kayo, di ba? Talagang hindi mo na tinitignan yung price. Ano ba yung masarap, pinakamasarap, pinaka-healthy, yan, no? Ano ba yung pagka nag-grocery ka, may listahan ka na, ito yung ulam ko na Monday, Tuesday, Wednesday, ano ba yung mga recado? Ganun na lang. Amen po ba? Kasi ibig sabihin nun, more than enough, overflowing. Yung alam mo na si Lord ang provision ay nag-uumapaw. Amen po ba? And ito po yung pag-uusapan natin, to walk in abundance. Because as we walk in the supernatural, hindi pwedeng mawala na tayo po ay maglakad in abundance. Kasi kasama natin ang presensya ng Panginoon. Yan yung sabi sa sa Psalm chapter 23, and the goodness of the Lord will follow us. Amen po ba? Susundan tayo all the days of our lives. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Pero kailangan maintindihan natin na meron po yan tinatawag na formula. Sabihin nga po natin, formula. Ano ibig sabihin yan? Sa mga nagluluto, may ingredients. Amen po? Na hindi pwede na pag nagluto ka, ang gusto mo, masarap na adobo, pero hindi mo alam kung paano ba talaga ito lutuin. Alam niyo po si Pastor Ayel, pag nagluto, shout out po kay Pastor Ayel, no? Pag nagluto po yan ng adobo, napakasarap. So tinatanong ko, Kuya, bakit ang sarap? Pag ako nagluluto ako ng adobo, hindi ko alam kung adobo pa ba yun o naliligaw na. Sabi ni Pastor, merong secret ingredient. Ganon din pala sa buhay ng tao, hindi ko na po i-reveal, tanungin nyo na lang kay Pastor Ayel. No? Sa buhay ng tao, ganon din. Gusto natin to walk in abundance, gusto natin masarap na adobo, pero kailangan maintindihan natin ano nga ba talaga ang ingredients. Amen po ba? Ang desire ng Panginoon is for us to walk in the supernatural, to experience things that are out of the natural. Amen po ba? At kasama niyan is us to walk in the supernatural abundance, provision
ng Panginoon. Amen? Buksan po natin ang ating Bibles in John chapter 6. Same story, Jesus feeding the 5,000 men, but us seeing it in a different perspective. Ang sabi po sa John chapter 6, verse 10 up to verse 13, Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Verse 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated, as much as they wanted. He did the same with the fish. Verse 12, when they had all had enough to eat, He said to His disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Ang tawag po dyan ay abundance. Amen po ba? Alam natin ang istorya na to, na merong isang bata na lumapit na may limited resources of food. Pero dahil pinagkatiwala sa Panginoon, it multiplied. And lahat ng tao, 5,000 men, not including women and children, all of them were filled and satisfied. Pero hindi lang sapat, more than enough, overflowing, abundant. Bakit? Kasi after feeding the people, ang sabi ni Jesus, gather all the leftovers. And they gathered 12 baskets full of bread. Napakadaming tinapay po niyan. Ilang linggong hospitality natin dito yan bago ang service. Amen po ba? More than enough. Alam nyo, ang panalangin ko, as we journey our life together with Christ dito sa mundo na to, we will walk in abundance. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, bagay sa iyo ang pinagpala. Ito ang desire ng Diyos para sa atin. But let us see in this story, ano yung naging ingredients? Bakit nakaranas ng overflow, ng abundance, yung mga tao na nandoon, yung mga disciples and the 5,000 men? Ano yung meron na tayo sa buhay natin? Kailangan maintindihan natin, ano ba dapat yung meron tayo? Hindi po kasi pwede na magpo-post na lang tayo sa Facebook that I will walk in abundance, I am blessed forever, I am healthy, I am wealthy, I am blessed. Pag post mo, pag tingin mo sa bank account mo, marami ka ng pera. Hindi po ganun kumilos si Lord. Amen po ba? Hindi ko sinasabi na wag po kayo mag-post sa Facebook. Maganda po yan. Ako, nagpo-post ako palagi. Kasi declaration yan. Pero kailangan maintindihan natin, that is just a part of the ingredients ng Panginoon. Kailangan maintindihan natin, ano nga ba talaga yung dapat natin gawin? Amen po ba? Sino dito gusto maranasan ng pagpapala na nagmumula sa Diyos? Amen? We need to understand these few things according to this story. Number 1, walking in abundance is understanding that God is in control. Sabi mo nga sa katabi mo, God is in control. Kung may data po kayo, pakipost nyo nga sa Facebook nyo, God is in control. And alam nyo, bilang Christian, kailangan maintindihan po natin ito. We need not just to know, but we need to believe, we need to understand that in any situation, God is in control. Tignan po natin ang nangyari dito sa John chapter 6. Umpisahan po natin sa verse 1. Kanina po kasi, yung binasa natin, no, ano na to? Verse 10. Pero balik tayo few verses back sa verse 1. Ano ang ginawa ni Jesus? Sabi po dito sa John chapter 6 verse 1. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias, verse 2. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Grabe, alam nyo si Jesus, kung nasaan si Jesus, nandun ang crowd of people. Maraming tao sumusunod sa kanya. Bakit? Because Jesus was performing signs, miracles, and wonders.
nakakaranas ng kasagutan sa panalangin ng mga tao. Alam nyo, ganun din tayo. Amen? As we walk in the supernatural, we will experience supernatural things. Gagamitin tayo ng Panginoon for us to perform signs, miracles, and wonders, all for His glory. Amen po ba? Amen po ba? Alam nyo, na-realize ko, bago makaranas ng supernatural abundance, walk in the abundance, kailangan makaranas muna ng mga supernatural talaga. Amen? Kasi si Jesus, ganito yung naranasan nila. Jesus was performing miracles and wonders, healing the sick. Alam nyo po, last Sunday sa Kamarin, meron po kaming pinag-pray na member, nag-covenant retreat po ito last time. Sino dito yung mga naka-attend ng covenant retreat? Amen po ba? And sabi niya, nag-open po siya, alam niyo po, nung covenant retreat, ganito, ganyan, hindi niya daw masabi si Lord, hindi niya nga daw maisip, parang may umaharang. So sabi ko, bakit ganun yung nangyayari? Sabi niya, yung kanya daw kasing lola pala ay nasa province at ano daw to? Mangkukulam. Sabi niya, sabi ko, sige, mag-ano tayo, pag nag-meet tayo, ipagpe-pray kita. Kasi after daw ng covenant retreat, na naginip daw siya eh. Yung lola daw niya, pinapahuli daw siya doon sa kanyang mga pinsan. Sabi ko, ano bang meron? Bakit mga pinsan mo? Kasi daw, ang sabi ng lola niya, lahat daw ng mga apo niya, tagapagmana. At yung mga pinsan daw niya na nakatira din doon sa province, lahat daw, pinagpatuloy na yung gawain ng lola niya. Kaya daw, nung nalaman na nandito na siya sa church, hindi daw pumapayag yung lola niya. Kaya sabi ko, sige, magpipray tayo. Kinausap ko siya, sabi ko, gusto mo ba makalaya? Kasi mag-uumpisa sa'yo yan eh. Mag-decide ka, hindi ko na to tinatanggap. Natatakot daw siya kasi baka daw anong gawin ng lola niya. Baka daw balikan siya. O sabi ko, hindi, mas makapangyarihan ang Panginoon. Amen po ba? Sabi mo nga, mas makapangyarihan si Lord. Sabi ko, mas makapangyarihan ng Diyos. Kasama mo kami, mananalangin tayo. Kasama ka sa panalangin namin palagi, hindi ka kayang galawin ng lola mo. Alam nyo, to make the long story, sabi nga, sige po, Pastor, ayoko na po ito, tinatalikuran ko na to. Hindi ko gusto ipagpatuloy ito, hindi ko to tinatanggap. Alam nyo, nagpray po kami. Nagrepent sa lahat ng mga kasalanan. Sabi ko, baka may natitira pa lahat, puputulin natin. Tapos habang nagpipray po kami, biglang bumagsak. Nawala ng malay. After po ito ng service, equipping namin. Tapos yung kinakausap ko, sabi ko, bihira, mukhang may ano to. So kinonfront ko na po, sabi ko, sino ka ba? Hindi siya, parang nahimatay eh. Sabi ko, anong pangalan mo, sino ka ba? May nagbibisaya po, kasi province nga eh. Sabi ko, umayos ka ng salita mo, di kita maintindihan. Biglang nagsalita, sino ka? Sabi ko, si Lydia. Lydia daw, hindi ko pa alam, baka may Lydia dito. Kasi after po namin, sabi ko, yun daw pangalan ng lola niya. Lydia, sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, umalis ka na dyan, nagsisi na yan sa mga kasalanan niya. Tinatakwil ka, hindi niya gusto ipagpatuloy yan. Sabi ko, dapat lumayas ka dyan. Sabi niya, opo. Bago ko palayasin, sabi ko, baka may baka anong ginawa nito sa apo niya. Sabi ko, ano bang ginawa mo dyan? May ginawa ka ba? Ano bang plano mo? Bakit ka nandyan? Kasi sinasabi niya lang, apo ko to. Sabi niya, gano'n, tumingin ka nga sa akin, nanlilisik po yung mata. Nung una kasi umiiyak siya, kasi natatakot siya. Maya, tumingin sa akin, galit, parang nanlilisik yung mata. Sabi niya, apo ko to. Sabi ko, pinatawad na yan ng Diyos, aalis ka na dyan. Tapos alam niyo po, nung pinag-pray namin, grabe, umalis. Napalaya po ng Panginoon. Alam niyo, tawag doon, supernatural. Nag-covenant group po kami last Friday. Nakausap niya yung kapatid niya. Alam niyo, sabi, galit na galit sa'yo si Lola. Kasi dahil daw doon sa nangyari. Pero makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Ganon din ang desire sa atin ng Panginoon. Mapalaya, makaranas ng mga bagay na hindi natin basta-basta nararanasan dahil makapangyarihan ang Diyos natin. Amen? Grabe, ganito yung ginagawa ni Jesus, performing miracles and wonders. Verse 3, Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciple. The Jewish Passover festival was near. Verse 5, When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, tingnan nyo he said to Philip, Where shall we buy bread for these people to eat? Ano po yung natin, yung number 1? As to walk in abundance, we need to understand that God is in control. And then, nung nandun na yung mga tao, biglang si Jesus, tinanong niya yung isa sa mga disciple, tinanong niya si Philip,
Where shall we buy bread for these people to eat? Verse 6, tingnan niyo ang sabi sa verse 6, He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. God was testing Philip and the disciples. Ang dami mga tao. Saan tayo kukuha ng pangkain? Kasi gabi na eh. Mahirap na umuwi pa sila, delikado na. Saan tayo kukuha ng pagkain? You know what? Reading the Bible, I realized Jesus, next slide please, had asked Philip the question about buying bread, not because he wanted a solution, but because he wanted faith. Sabihin nga natin, faith. Nung tinanong ni Jesus si Philip, saan tayo kukuha ng pagkain? Hindi gusto ni Jesus na gumawa sila ng solusyon. Ang gusto ni Jesus, kaya ba talagang manampalataya ng mga disciple na to na kaya kong pakainin itong mga tao na to? Amen po ba? Jesus wanted the disciple to realize and to understand that He is in control. Alam nyo, pareha sa buhay natin. May mga pagkakataon, hahayaan ka ng Panginoon makaranas sa parte ng buhay mo, pwede nating sabihin season of lackness. Na parang may pangangailangan at tatanungin ka ni Lord, saan tayo kukuha ng tinapay? But I want you to know, kaya yan hinahayaan ng Diyos na maranasan mo, not for you to create a solution, but for you to understand that God is in control. Amen po ba? Sino dito may mga pangangailangan? Amen? Amen? Sino dito yung may mga needs sa family, sa pag-aaral, sa trabaho, sa career? We all have that. Amen? Pero alam nyo, may mga pagkakataon na hayaan niya ng Diyos na maranasan mo, not just for you to fail or for you to experience hardship, but for you to understand that God is in control. Kaya nga ang tanong, can you believe that God is really in control? Madali kasing sabihin yan. Pero kapag tayo nandoon na sa ganong klaseng season ng life natin, we really need to be reminded of this truth, that God is in control. Walang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, na hindi pinapahintulutan ng Panginoon. Amen? Lahat ng mga bagay na yan, because God is a sovereign God, hinahayaan ng Diyos yan. Kaya nga makikita natin dito sa story, Jesus was not concerned. Hindi naman talaga nag-aalala ang Diyos. I can imagine, no, yung scenario na yon, na tinatanong ni Jesus, o Philip, saan kaya tayo kukuha ng pagkain? Siguro inoobserbahan niya lang, ano kayang gagawin nitong mga to? Sabi sa verse 7, Philip answered him. Siguro yung mga disciples, syempre, dahil sila ay under ng training, equipping, inahanda ng Diyos, hindi sila perfecto that time. And verse 7, Philip answered him. Hindi kaagad naintindihan ni Philip. It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Alam niyo ginawa ni Philip? Niliteral. Nag-compute kaagad. Grabe, Jesus, kalahating taong sweldo para, hindi para makakain lahat, para makakagat. Alam niyo, para sinasabi ni Philip, imposible yan. Sinasabi mo, Lord. Saan tayo kukuha? Hindi kaya ng kaban. Siguro tinanong si Judas. Judas, ano? Kasi Judas ang treasurer. Magkano na ba yung natin pondo? Alam niyo, hinahayaan. Sabi siguro, hindi naintindihan. Feeling ni Philip, Jesus needed something from him. Feeling ni Philip, may pangangailangan si Jesus sa kanilang mga disciple, kailangan gawa ng solusyon. Ano yung kailangan natin gawin? But the truth is, mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang mga resources na meron tayo para magkaroon ng katuparan or mapunan lahat ng pangangailangan. Amen po ba? Hindi kailangan ng Diyos yan. Kasi kayang gumamit ng Panginoon ng iba't ibang tao, kahit nga yung hayop ginagamit ng Diyos. Si Peter, inutusan yung mga isda, pumunta sa net eh. Lahat ng bagay, yung sinasabi na God is in control. Sa lahat ng bagay, pagkakataon, tao, hayop, pangyayari, God is in control. Kaya hindi kailangan ng Diyos kung ano yung meron ka. Pero bakit tinatanong ni Jesus si Philip? For them to understand, He is in control. And Jesus was inviting the disciples to become part of what He is
doing. Ganon din tayo. God wants you to believe that He is in control because He wants you to become part of what He is doing. Amen po ba? Kasi ang gusto ni Jesus sa atin, partnership. Maniwala ka, manampalataya ka, you can do what you can, your best. But the truth is, our best is not enough. And we need to ultimately believe and have faith that God is in control. Amen po ba? That is why if we want to walk in abundance, we need to understand this truth. God is in control. Number 2, walking in abundance requires trust. Sabihin niya po natin, trust. Isa pa po, trust. Kailangan magtiwala. Pwede kasing naniniwala, pero makikita ang pananampalataya at paniniwala sa pagtitiwala. Makikita sa buhay eh. Verse 8, another of his disciples, may isang nagsalita. Sipin mo, kinakausap ni Jesus, si Philip. Biglang may nagsalita. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Nagsalita. Verse 9, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? May biglang disciple na nag-stood up. Jesus, may isa dito. Alam niyo na kung bakit na-realize ko kagad na walang tiwala? Parang medyo doubtful, skeptical. Kasi ang sabi ni Andrew, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small. Bisyo parang pinagdudukdukan. Jesus, meron dito kaso lang, may tinapay. Kaso maliliit lang na tinapay. May isda, 2 isda, maliit lang na isda. Sabay ang sabi ni Andrew, how far will they go? Hindi, wala rin, meron. Itong bata, lumapit, nagpresenta dito. Kaso, ang onti, maliit lang. Alam nyo, minsan tayo sa buhay natin, it doesn't matter, katulad nung nabanggit ko kanina, how skillful, anong resources na meron ka, gaano man niyang kaliit. Ang tanong lang, kaya ba natin talagang magtiwala sa Panginoon? Alam nyo, I believe itong moment na to was a learning moment for Philip and Andrew. Nung nakita nila yung miracle, siyempre, after, grabe, nagkamali tayo. Na sometimes, itong mga tao na to, they showed a lack of trust. Na ang dami ng ginawang miracle ni Jesus, pero may mga pagkakataon parang because of their life experiences na nararanasan nila, because of their limitation, nakakalimutan nilang manampalataya at magtiwala sa Diyos. Hindi ko po alam kung gaano na kayo katagal dito sa simbahan. Pero baka may mga pagkakataon na nakakalimutan natin manampalataya at magtiwala. Ito nga, 12 disciples ni Jesus eh. Kasama na nila si Jesus face to face. Nakikita nila yung signs, miracles, and wonders na ginagawa ni Jesus. Pero nung dumating yung need, na-challenge yung faith and yung trust. And I want us to be reminded, tayo, siguro dito, matagal na kayong Christian. Baka mas matagal na sa akin. Baka hindi pa ako buhay. O baka meron dito, bago lang. 1 taon pa lang, 2 taon, 6 months, baka last week lang. I want you to know that God is in control. We need to believe, have faith, and we need to trust in Him. Paulit-ulit po yan na dapat pinapaalala sa atin. Para kapag dumating yung mga challenges in life, we can be reminded of the Word of God. We need to have faith. We need to trust in God. Pero alam nyo, ang nakakatuwa, yung mga disciples, parang nakalimutan, pero may isang character na pumasok, yung little boy. Philip and Andrew showed a lack of trust, pero yung little boy showed something different. Amen po ba? Na umating yung pagkakataon na yung bata among those 5,000 people, more than 5,000 crowd, na siya mismo lumapit at nagpresenta. Na nanaintindihan niya na darating yung pagkakataon na kung ano yung meron siya, kailangan niyang ipagkatiwala sa Diyos. That he need to settle in his heart and in his mind na kung talagang nagtitiwala siya sa Panginoon, meron siyang kailangang gawin. Iniisip ko yung bata, nagugutom na kaya yan? Yung bata kaya talaga, nagda-doubt kaya, ano kaya mangyayari sa pagkain ko? Baka kainin lang to ni Jesus dyan sa gilid kasi ang liit, onti-onti lang naman nito. Naisip kaya ng bata, mamumultiply kaya talaga ni Jesus yun? Siguro, pwede, di ba? Pero one thing I saw sa story na to, the little boy learned to trust Jesus.
Alam niyo kung bakit? Kasi ibinigay niya kung ano yung meron siya eh. And that is a sign of trust. Alam niyo kung kayo talaga nagtitiwala sa Panginoon, kung ano yung meron ka, ipagkakatiwala mo sa Diyos. Amen po ba? Trusting God, trusting Him that He will use every resources we have for His purpose. Amen po ba? Walking in abundance requires faith to believe that God is in control, requires trust in God. At yung pagtitiwala na yan, makikita sa ating buhay. And number 3, walking in abundance requires sacrifice. Sabihin nga po natin, sacrifice. Meron kang kailangan gawin. Ito kasi yung yung evidence of our trust in God. Meron kang kailangan gawin. Yung little boy, meron siyang ginawa. Pero hindi niya lang basta-basta ito ginawa. He was willing to sacrifice everything. Sabi sa verse 10, Jesus said, "Have the people sit down, and there was plenty of grass in that place, and they sat down, about 5,000 were there." Verse 11, "Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted, and He did the same with the fish." Alam niyo ang ginawa? Ito meron yung bata, 5 tinapay, 2 isda. Ang ginawa ni Jesus kung ano yung meron yung bata, kinuha niya. And I want you to see this in the perspective of the little boy, that because he trusted God, he needed to sacrifice what he had. Na kung ano yung meron siya, ibinigay niya sa Panginoon. Jesus took the bread and He did the same with the fish. Kaya nga, ito ang tanong sa atin eh. Willing ka ba na kunin ni Lord kung ano ang meron ka? Amen po ba? Tanong yung mga yung katabi mo, willing ka ba? Alam nyo, kailangan, let's evaluate ourselves. Willing ba talaga tayo to really sacrifice, to give all or any what we have at ibigay natin ito sa Panginoon? Alam nyo, yung little boy made a great sacrifice. Ibinigay niya kung ano yung meron siya. And I can realize most probably itong bata na to, yung action na ginawa niya was painful, maybe not physically, pero mentally, 'di ba, emotionally, pero nagtiwala siya sa Panginoon. Yung being comfortable, secured, to being uncomfortable. Amen po ba? Alam nyo, as we follow God, if we want to walk in the supernatural, may mga pagkakataon, we need to be in the uncomfortable side, situation ng ating buhay. Na maybe ikaw, you are okay na in your life, well provided and everything, pero if you want to walk in abundance, we need to understand it requires sacrifice. So kung ano yung meron ka, kailangan ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ang tawag yan, sacrifice. Naalala ko yung story ng widow sa panahon ni Jesus doon sa temple. Sabi sa Mark chapter 12 verse 41, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put, doon sa temple, nagbibigayan ng offering, and watched the crowd putting their money in the temple treasury. Tinitignan ni Jesus, nagkakaroon ng offering eh. Eh sa panahon po nila, iba pa ang panahon eh. Ang currency nila dito, gold, silver, and copper. Wala pang papel na pera dito. Iba pa. Kaya kapag nagbibigayan sa templo, maingay. Kumakalansing talaga yung mga ginto, pilak. Ngayon kasi nakasobre na tayo, papel na iba. Sa kanila maingay. And sabi dito, pinapanood ni Jesus. Next, many rich people threw in large amount. Alam mong malaki kasi pag naglagay, kumakalansing talaga yan. Kasi ginto, pilak, maingay, malalaki, madaming binibigay. Verse 42, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Alam mo, may nagbigay ng onte kasi maingay, biglang tumahimik. Onti lang yung binigay. Verse 43, calling His disciples to Him, Jesus said, biglang nagsalita si Jesus, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Verse 44, they all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Alam nyo yung widow, yung binigay niyang 2 copper coins, yun na yung lahat ng meron siya. Alam nyo yung tawag doon? Sacrifice.
And because of that sacrifice, Jesus Christ, God, honored what she gave. And I can imagine itong little boy sa story, sa John chapter 6, na nung ibinigay niya yung 5 very small loaves of bread and 2 small fish, na pag tinignan sa mata, si Andrew, Jesus, maunti lang yan. Pero dahil nakita ni Jesus yung sacrifice na meron yung bata, I believe Jesus honored yung pananampalataya, yung pagtitiwala ng bata. Kasi alam nyo, pag sinasabing sacrifice, hindi ibig sabihin yan kung gaano kalaki. Kasi kapag sacrifice, dapat nararamdaman. Sabi mo nga sa katabi mo, kapag sacrifice, dapat nararamdaman. Yung tipo bagang kapag ka ikaw nagbigay, for example, sa church, nagbigay ka ng 1,000 pesos, malaki po yan. Amen? Pinakamalaking currency natin yan. Pero kung si Joshua ang magbibigay niyan, maliit lang yan. Bakit? Kasi iba ang kakayahan ni Joshua. Kapag may nagbigay ng 5,000 at si Kuya Mark, out of his wealth lang yan. Di ba? Pero ako, estudyante ako, magbibigay ako. Nung high school po kasi ako, 20-20 lang Pero tinuruan kami magbigay ng tithes offering matapat. Pag nagbigay ako, alam ko, ito talaga binigay ko ng, out of my, diba, lahat ng makakaya ko. Kasi pag sacrifice, dapat yan, nararamdaman. Yung tipo, yung bata, binigay niyo kung anong meron siya. Yung widow, binigay niya kung ano yung meron siya. Kaya nga tanong, when was the last time na nagbigay ka sacrificially? Yung naramdaman talaga. Diba? Yung alam mo na, ito, nagbigay ako ng effort talaga, binibigay ko sa Panginoon. Amen po ba? O baka naman dumarating na lang tayo sa pagkakataon ng buhay natin na out of our wealth na lang. Kung ano na lang yung komportable na ibigay. Di ba? Yung parang, thank you na lang. Sige Lord, ito na, nagbigay na ako Pero alam nyo kung gusto natin maranasan to walk in abundance. Baka naman kasi yung buhay mo ngayon, okay ka na dyan. It's you. Pero if you want to walk in abundance, we need to understand that it requires sacrifice. And it is uncomfortable, it is painful, pero alam nyo, there is one thing na ginagawa ng sacrificial giving. It shapes and changes our heart. Kasi ang giving naman, it's all about the heart. Kaya every time we give, binabago niyan ang ating mga puso. Alam niyo po, dumating ako sa pagkakataon na yung tithes offering, 10%, tapos mabigay ako offering, okay na yun. Tapos dumating sa pagkakataon na tithes, 10% offering, sabi ko, parang medyo malaki na to Tapos dumating yung tithes, offering, and then may portion, and then we decided na to give 10% tithes, 10% offering, and 10% portion to the priest. Sabi ko, kung mag-isa lang ako, okay lang di ba? Kaso kapag may pamilya ka na, may anak na, hallelujah, praise God. Tapos lahat ng blessing, parang tax, tanggal yung 30%. Sabi ko, parang masakit to. Hindi, pero sabi ko, hindi dapat, binibigay ito para kay Lord, and I believe ang Panginoon, hindi kami pababayaan. Kaya yung sa sorry, ganun din. Yung bata, hindi naman napabayaan talaga. Di ba? Na kung ano yung binigay niya, nakatanggap siya ng mas marami pa. Amen po ba? Alam niyo, even si Jesus, yung binigay niya, si God, binigay niya si Jesus, ang tawag dyan, sacrificial giving. Kasi ang sabi sa Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Siguro kung si God may 112 ng anak, binigay si Jesus, okay lang, may 11 pa. Pero ang sabi sa Bible, one and only, ang tawag dyan, sacrificial giving. At kung si Lord nga nagbigay ng sacrificial giving, how much more tayo? Amen po ba? And that is one part of the equation, ingredient, for us to experience, to walk in abundance. Amen? Hallelujah. Pwede po natin bigyan ng malakas sa palakpak, Panginoon? Praise God. Number 4, walking in abundance is multiplication. Ibig sabihin na tayo makaranas na maglakad in abundance. Ibig sabihin niyan, we will start to experience multiplication sa atin po mga buhay. If we will start to put our faith in God, believe that He is in control, to put our trust in Him, at makita yung pagtitiwala na yan sa buhay natin by willingly giving sacrificially all that we have. Alam niyo, mararanasan natin to walk in abundance, meaning to
to walk in multiplication. Kaya sabi sa verse 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, at sabi dito, and distributed to those who were seated as much as they wanted. 5 tinapay, 2 isda, pero nung dinistribute na ni Jesus, nag-multiply. At ang sabi ni Jesus, pamigay nyo na yan, hanggat kaya nila. Siguro dapat yung hospitality natin, ganun, no? Kuha lang kayo dyan hanggat kaya nyo. Sabi natin si Ate Mers, huwag yung pigilan si Kuya Tony. As much as they wanted, yun pala ang ibig sabihin ng abundance. To walk in multiplication. At sabi sa verse 12, when they all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. Alam nyo, after eating as much as they wanted, may sobra pa. Sabihin mo nga sa katabi mo, may sobra pa. At sabi sa verse 10, so they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Kailangan maging good steward. Hindi ibig sabihin dahil sobra-sobra, hahayaan na natin. Hindi ibig sabihin nakakaranas ka na marami ng pagpapala, hahayaan mo nang masayang ang mga pagpapalang pinagkakaloob ng Diyos. We need to become good stewards. Na yung mga pagpapala na yan, pagpapalain ka ng Diyos, hindi lang para ikaw ay magpakasasa, pero ikaw maging pagpapala sa iba. Amen? And I can imagine yung 12 baskets full of bread. Hindi na sinabi sa Bible. Pero I can imagine, ano yan, pinagsawa-sawaan pa nila? Hindi. I can imagine, ito lang naman, hindi naman sinabi sa Bible, but I can imagine, kung si Jesus ayaw niyang may masayang. At kung kakainin nila lahat yun, marami pa rin masasayang kasi masisira yan, hindi naman nila kayang ubusin. I can imagine sino pa yung mga tao, ibang tao na tulungan nila. Pagpapalain ka ng Diyos para ikaw din maging pagpapala sa ibang tao. Amen po ba? Because walking in abundance is multiplication, more than enough provision. Amen po ba? The moment we start to walk in abundance, hindi lang sapat, pero may sobra pa. Amen? And I can imagine yung bata na nagbigay, nakaranas din ng sobra-sobra. A lot of times, God takes that which is insufficient and use it to accomplish His purpose. Pwede naman natin isipin, hindi naman talaga sapat yung meron yung bata. Pero because walking in abundance means multiplication, kung ano yung meron yung bata, iminultiply ng Diyos. Kaya nga ang tanong ngayon, ano ang meron ka? Tanong mo nga yung katabi mo, ano ang meron ka? Alam nyo, na-realize ko, the moment we start to sacrificially give this and trust this to God, whether it is enough or not, pwede mong sabihin, ito lang yung kakayahan na meron ako, hindi naman talaga ako kasing galing ni Sister Baji kumanta, di ba? O kasing galing talaga mag-drum ni Josh, o ito lang yung kaya ko. Hindi ako masyadong musically inclined, pero kaya ko mag-serve kay Lord, kaya ko magbukas ng pinto, kaya kong, di ba, mag-abot ng communion, kaya kong mag-worship kay Lord. Ito lang yung kaya ko, kung ano yung meron ka. Di ba, even sa resources, hindi ko naman kayang bumili ng bagong aircon. Hindi ko kayang, pero ito yung meron ka. Ano ba meron ka? Kaya yang i-multiply ng Panginoon. All for His glory. Kaya huwag mo mamaliitin yung sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo mamaliitin yung sarili mo. Alam mo kung yung little boy minaliit niya yung sarili niya, hindi niya naman bibigay kay Jesus yung 5 small loaves of bread at 2 small fish. Pero dahil nagtiwala siya sa Panginoon, hindi niya minaliit yung grabe 5,000. Naghahanap siguro yung mga disciples, paano natin susolusyonan to? Sino ba meron dyan? Kung yung bata minaliit niya yung sarili niya, hindi niya na yun pagkakatiwala. Dapat wag mo maliitin yung sarili mo kasi kung ano yung meron ka, pag pinagkatiwala mo yan kay Lord, imumultiply niya yan. Amen po ba? Why? Because last number 5, walking in abundance is a result of God's work. To walk in abundance, yan po ay galaw ng Diyos. If man works, man will work. Pero pag kumilos ang Diyos, we will experience supernatural. Kaya kung ano ang meron ka, kaya yang gamitin ng Panginoon.
Sabi sa verse 10, Jesus said, have the people sit down. Ito yung binasa natin kanina. And there was plenty of grass in that place and they sat down. Tingin sa verse 11, sabi dito, Jesus, next slide please, Jesus then took the loaves. Hinighlight ko po yan. Sino ang kumuha ng tinapay? Si Jesus. Alam nyo, pwedeng ang nagdala nung tinapay at ng isda ay yung little boy. Pwede ang nag-distribute ay yung mga disciples, pero ang nag-multiply, walang iba kung hindi si Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Nabusog lahat ng 5,000, more than 5,000 people because of Jesus. Merong 12 basket full of loaves because of Jesus. Because walking in abundance is a result of God's work. It is all because of Jesus. Makakaranas ka ng mga pagpapala na hindi kayang sukat akalain because of Jesus. Amen po ba? Makakaranas ka ng mga supernatural blessing because of Jesus. Makakaranas ka ng kasagutan sa mga panalangin mo because of Jesus. We will experience abundance, more than enough provision, overflowing favor because of Jesus. It is a result of God's work. Mga kapatid, God wants us to trust Him with our possession, resources, and efforts. Magtiwala ka kung anong meron ka. But ultimately, those things are not the cause for us to walk in abundance. Kahit gaano karami resources mo, kahit gaano ka kagaling, ano meron ka, hindi yan sapat. Next, we give and work knowing that it is God who is in control. Amen po ba? And it is His work that causes us to experience His abundant, overflowing blessings. Alam niyo kung tayo magbe-base lang sa sarili nating kakayahan, wala tayong ganitong simbahan. Nung 2 weeks ago, nasira yung 2 aircon. And kung titingin lang tayo sa sarili nating kakayahan, baka ngayon nakabukas lahat ng bintana, pati electric fan. But because we know that walking in abundance is a result of God's work, we will have faith and believe that He is in control. We will put our trust in Him, and whatever we have, we will be willingly, sacrificially give it to Him. Understand, siya may kakayahan to multiply it. Alam niyo po, last Tuesday, nanganak po yung aking asawa. Si Pastora Janessa, shout out. Siyempre, nag-ipon kami, kakayahan, ganito, ganyan. Pero di ako nag-aalala. Sabi ko kasi, aabot kaya to? Bahala na si Lord. Punta po kami hospital, may dala kami finances. Siyempre sila Pastora, wala, ganyan, sa So, kasi hindi ko pa na yung iba alam yung nangyari. No? Normal delivery po siya. Maya-maya, after few hours, sabi ng doktor, naku, naka-poops na yung baby, kailangan nang ibiakin. Sabi ko, sige po, biyakin na. Kasi kawawa yung baby. Sabi ng doktor, mag-iintay muna tayo onte. Maya-maya, na normal delivery, praise God. After 2 days, ito na, bayaran na. So may hawak ako, sabi ko, i-share ko nga, more walking in abundance I believe, Lord God, that you are in control. I put my trust in you. Lord, alam mo, for how many years, kuning meron kami pinagkakatiwala ako sa iyo. Sabi, tinanong ko pa yung doktor, Dok, magkano ba? Sabi, hindi, pag-alis na lang. Kasi yung doktor, feeling ng doktor, malami talaga kaming pera. Pag-alis na rin. So pagdating na doon, may hawak ako, sabi ko, syempre 2 days, kumakain, ganyan. Si Pastora may pagkain, syempre ako, bibili akong pagkain, gastos, ganyan. Sabi ko, bahala na si Lord. Pagdating na nung bayaran, sabi ko, magkano na po? Ito po, sabi ko, ang laki Akala ko ba, lang, normal delivery lang. Syempre, dahil nasa Berhino, sabi ko, ang laki. Maya-maya, sabi nung sa billing, pero, sabi ko, laki. Pero, sabi po kasi ni Doc, may package na kayong pinag-usapan. Kaya ito yung price, pero ito po talaga yung babayaran nyo. Nung pagtingin ko, sabi ko, praise God. Parang yung 12 disciple, may sobra pa. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pag alis namin, gusto mo ba, Burger King muna tayo? Kasi more than enough. Pero mabigyan ng malakas na palakpak si Lord. Hallelujah. Praise God. Mabuti ang Diyos. Amen? Hindi ko po alam kung ano yung pangangailangan nyo. Ako kasi nagkaroon. Pero based on my testimony, experience, and the Word of God,
We need to put our trust, our faith in Him. Believe that He is in control. Kung ano yung meron ka pagkatiwala mo sa Diyos, because walking in abundance is multiplication, walking in abundance is God's work. Ang gusto ng Diyos matupad, mapunan lahat ng pangangailangan mo. Pero intindihin natin, hindi pwedeng paniwala lang. Hindi, kailangan may gawin tayo. Amen? And ultimately, mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. And to summarize everything, ang sabi po dito, God is in control. Amen? Sabihin nga po natin ulit, God is in control. And it always starts with our trust in Him. And in our willingness to give sacrificially. God's blessing is about multiplication. And it is ultimately God who provides the more than enough provision. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sinimulan po namin ang taon na ito, learning, understanding that we need to intimately walk with you, Lord God. And Panginoon, as we are journeying this 2023, itinuro niyo po sa amin that as we walk intimately with you, Lord God, we will start to walk in the supernatural. To walk out of the natural. And Panginoon, we believe, parte po nito is for us to walk in abundance, Lord God. To experience, Lord, overflowing favor that belongs to you. To experience, Lord God, more than enough provisions, Panginoon. And Lord, I just pray, help us, oh God, to put our trust, to put our faith in you. Mga kapatid, God wants you to experience abundance. Pero may starting point yan. It will start by acknowledging Jesus in your life. Baka meron kayo, nandito kayo ngayon, and all your life, ang pagtitiwala mo lang nasa sarili mo. You need to put your trust in Jesus. Gusto ng Diyos makaranas ka ng mga pagpapala na hindi mo sukat akalain. Pero mag-uumpisa yan by acknowledging Him as your Lord, acknowledging Him as your Lord and only Savior. Then, you will experience life with Him. Then, you will experience a life walking in abundance. Magpipray po tayo, and kung nandito kayo ngayon, you want to acknowledge Him in your life as your Lord and Savior. Lord, ang panalangin mo, I want to walk in abundance, walk in the supernatural. We will pray, and as we pray, sabayan niyo po ako sa panalangin na to. Dito tayo mag-umpisa, and after this, I believe, mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Let's bow down our heads, let's close our eyes, and let's pray. Sabayan niyo po ako sa panalangin na to. If you want to acknowledge Him as your Lord and Savior. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At simula ngayong umaga na ito, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let me pray for you, Lord. Thank you for your word. Thank you, Lord, for your message to us. And Lord, naririnig niyo po ang bawat panalangin na meron po ang sumabay sa panalangin na ito. Honor their prayers. And Lord, sa mga kasama ko nandito ngayon, Panginoon, who are desiring to walk in abundance, Lord God, tulungan niyo po kami. Give us the strength to put our faith in you, to put our trust in you. Be willing to sacrifice all that we have and entrust it to you, Lord God, because we believe ultimately it is a result of God's work. We love you, Lord. We honor you. We worship you in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maasa palakpak po sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah.